Ang dapat katakutan. Sinabi ko sa inyo mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ng mga pumapatay ng katawan at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sinong dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos ng mga pumatay ay may kapangyarihan pang magbulig sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba pinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayon man kahit isa sa kanila ay hindi pinababayaan ng Diyos. Maging mga buhok ninyo'y bilang ng lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa mga maya. No? Ito'y alam na Kuya Bert. Pero unahin ko muna si Kuya Joe. Kuya Joe, ano po nang sa inyo nakita rito? Mga kapatnubay, ang sabi po sa banal na kasulatan, huwag katakutan ang pumapatay sa katawan. Ang katakutan po ay ang Diyos lamang. Dahil siya po ang daan tungo sa kaligtasan. Ang sabi po ng Diyos, kung ang ibong maya po hindi niya pinababayaan, gaano pa po kaya ang tao na higit na mahalaga kaysa maya? Napakaganda, Kuya Joe. Alam po ninyo, totoo. Dapat nakasentro talaga tayo sa Diyos Nang kasi siya naman yung magliligtas sa atin, siya magbibigay ng biyaya sa atin, siya ang magdedireksyon sa ating buhay. Kuya Ben, ano po ang sa inyo? Ito po yung kanina, pinagkikwentuhan naman din kanina Nakayari nga sa akin dito si Kuya Joe Kasi yung pinag-uusapan namin kanina, ito yung po ipagbabahagi na natin talaga reflection, sharing. Pinag-usapan namin kanina ang napipintong mga kahirapan, yung recession sa Europa, sa Amerika. At ito yung kinatatakutan ng sambayanan, nawawala ng mga trabaho, nawawala ng, sabi nga natin, pinauuwi na yung mga overseas contract workers natin dito sa Pilipinas dahil talagang nagkakahirapan At ito'y pinangangambahan ng napakaraming tao na maaaring dumating ang tagutom, maaaring magkagulo. Ito po, marami Marami kami pinag-uusapan kanina. Alam nyo, sabi sa akin ni Kuya Joe kanina, wag nating katakutan yung pumapatay sa laman, sabi niya. Ang katakutan natin, yung pumapatay ng kaluluwa. Sabi ko, aktuang akmana naman kako, itong nabasa natin ngayon, sapagkat sa katotohanan ng mga minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, kung tayo po'y naniniwala na ang pagkakalika sa atin ay may 2 buhay na dapat tayong iniingatan. Bagamat dapat nating ingatan ang buhay natin dito sa mundo, dito sa daigdig. Dahil ito ay templo ng Diyos, templo ng Espiritu Santo. Higit nating ingatan ang buhay sa ikalawang daigdig. Ibig pong sabihin ito, yung buhay panglangit. Sapagkat ang buhay panlangit ay walang katapusan. Ito yung mga bagay-bagay na gustong mangyari at pangarap ng Diyos na tayo magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. Ito yung sinadya ng ating Panginoon Sa John 10:10 sabi niya, naparito ako upang kayo bigyan ng buhay na ganap at kasiya-siya. Ano bang problema natin? Ano bang problemahin ninyo? Sabi nga, wala nga lang dito, hindi lang dito nalagay. Kung yung mga bulaklak sa parang ay dinadamitan ng magagarang damit na hindi na isusot ng mga hari at yung mga ibon sa impapawid ay kumakain. Tayo pa kaya na nilikha at nilalang ng Diyos sa kanyang mga kamay ay tinubog at binigyan ng kanyang Espiritu Santo na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Tayo pa kaya ang hindi ingatan? So nangangahulugan po, kung tayo ay nangangamba dun sa pagkain, masigit nating pangambahan ang papatay sa ating pangkaluluwang pamumuhay. Amen. Ang dapat katakutan. Ano po ang inyong nakikita dito sa tinunghayan pong ito, Kuya Bert? Alam mo, Kuya Min, may nakikita ako dito katulad ng sabi mo, no? Kasi para sa akin, hindi dapat katakutan ng Diyos Kasi siguro, ang maano ko dito, yung naghulog dito ng salitang Hebreo, baka hindi ganito ang ibig sabihin. No? Nakatakutan mo ang Diyos. Alam mo, Kuya Men, bakit ko sinasabi ito? Katulad lamang sinasabi niya na hindi ba ipinagbibigili
sa halagang 2 pero lamang ang 5 maya, gayon man kahit isa sa kanila ay hindi pinababayaan ng Diyos. Bakit? Mahal ng Diyos ang mga ibon eh. Kung mahal ng Diyos ang mga ibon, mas higit tayong mahal ng Diyos kaysa sa mga ibon. Di ba? So, kung mamahalin naman natin ng Diyos nang dahil tayo'y takot sa Kanya, hindi niya siguro tatanggapin yan eh. Hindi niya siguro tatanggapin. Ako, mamahalin ako ng aking anak nang dahil ay takot siya sa akin, hindi ako maligaya. Dapat mahalin ka ng... Dapat, kung baga sa itong sinasabing ito ay tungkol kay Satanas. Ang dapat nating katakutan ay si Satanas na magbubulig sa atin sa impyerno. Pero ang Panginoon, kailanman ay hindi niya tayo ibubulig sa impyerno. Tayo ang magbubulig sa atin sa impyerno sa tulong ni Satanas. No? Yan ang para sa akin. Kung gusto natin, mahalin natin ang Diyos dahil mahal tayo ng Diyos. Sundin natin ang Diyos. Hindi tayo dapat matakot dahil sinasabi ng Diyos na mas mahalaga tayo sa libu-libong maya. Kaya hindi tayo dapat matakot dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan kailanman. Kung hindi niya pinababayaan ni isa sa mga mayang ito, lalo higit hindi niya tayo pababayaan ng Diyos na mabulid sa impyerno. Yun ang pinakamahalaga. Kapagkat mahal niya tayo, hindi niya ipahihintulot yon na mabulid tayo sa impyerno. Ilalayo niya tayo sa lahat ng ito basta't nananalig tayo at nananampalataya. Mahal natin ang Diyos at tinutupad natin ang kanyang kalooban. Yun ang nakikita ko dito. Hindi dapat katakutan ang Diyos. Mukha sigurong hindi maano yung pagka-translate ng Hebreo, no? Dito sa Tagalog. Kasi karamihan kasi ng mga ebangelista, matakot kayo sa Diyos, matakot. Hindi naman robot ng gusto ng Diyos tayo maging robot eh. Tayo binigyan nga niya ng free will eh. Hindi natin siya dapat katakutan. Kundi dapat mahalin siya, dapat mahalin natin dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Kahit ang mga Pariseo, makasalanan na, mahal pa rin niya sa pag-iimbita ay tumupunta siya. Yun ang ibig sabihin. So, yan po ang talaga po totoo. Meron po tayong tinatawag na God's love eh. Yung pagmamahal ng Diyos. Kaya ang Diyos ay hindi dapat nating katakutan dahil meron ho siyang pagmamahal sa atin. Ang katakutan ho natin si Satanas. Purihin at pasalamatan sa Diyos at namumulat po ninyo kami sa mga taong simbahan sa turing pero di naman na isa sa buhay ang salita ng Diyos. More power. Sabi rin mo sa panaman meron pa rin ho dito na nag-text good PM po. Kilala ko yan si Brother Bert. Joyful giver yan kasi ay hindi ako namatay, hindi ko paano bubuksan ito kung paano bubuksan ito. Careful giver po yan, nagbibigay yan, di ipinapaalam kahit kanino, kaya ang kanyang binibigay, sinasabi nga po, totoo ginagawa niya yan naman po, pinagpapala siya ng Diyos sa lahat ng bagay, lalo sigit sa spiritual. Ang ganda naman, Kuya Bert. Totoo ho yan. Yan ho, nag-text, totoo ho yan. Matagal ko hong kasama ito eh. Oho. Katunayan ho, itong programa ho namin ito, wala ho kami pinanghihingi rito. Ito ho sa kanya at dito ho sa mga anak lang ho niya't bayaw.
si Kuya Joe kasama ho natin. Hindi ho, wala ho, kahit na ho sino, wala ho. Ito ho talaga, hindi pa ho kami nagpo-programa rito. Nasa television pa ho kami, sa local, nasa radio diyan sa mga probinsya. Sarili na ho niyang